natin doon, pakabog na sinasabi na. Meron po kami dyan sa 24 and 25th, we will be announcing that officially. Ito, magandang opportunity po ito. Tinanong na ninyo, yun po yung dagdag naming 202,500,000 2025. So yun po ang aming GM Robles, siya po ang conceptualize niyan. And ako po kasi yung gaming sector head, you know? As of today. Kung current po kasi ako, taong bahay, so to speak. Ang ano ko po kasi sa finance sector. So yun po yung abangan natin. Marami po tayong mga new games na ilo-launch pa rin. Sana ay ma-approve na ng ating management eventually. Pero nakalatag na po yung feasibility study niyan, and that was already initially approved. Thank you, sir. Congratulations, sir. Good morning. Ang question ko po, I'm Eric Bormayor from the Vice President of Philippine Movie Press Club and Productions. Kay Sir J. Ruiz ang tanong ko po is, kasi po di ba IBC 13 is already, mayroon na po kayong channel. Ano po ang magiging role naman ng DATV sa partnership natin? Our role will be, of course, completing the necessary equipment. Kasi ang gagawin po natin dito ay magkakaroon tayo ng pinakamagagandang camera. Papalitan natin yung mga lumang camera na ginagamit noon. Papalitan natin ngayon ng pinakamagaganda, mga 4Ks. Yung mga ilaw po, papalitan din. Yung studio, papalitan. So magiging mas interactive yung ating magiging draw dito po sa IBC 13 DG8 collaboration. So, yung naging role ng DG8 is yung production po. Yung production ng draw ng Lotto. We also want to make it more informative, more educational, na kung saan kayang malaman ng taong bayan yung medical missions ng Philippine Charity Sweepstakes Office at ma-educate sila kung papaano kumuha ng tulong o ayuda sa PCSO. Kasi ngayon po kasi, akala ng mga ibang tao kailangan magkaroon ng backer para makakuha ng tulong. Hindi po yan. Dito po sa PCSO, hindi inuurungan ang pagtulong. Humingi ka ng tulong, sino ka man, wala ka mang backer, tutulungan ka. So nais namin ipaabot sa mamamayang Pilipino na hindi kailangan humingi ng backer o magkaroon ng backer kapag pumunta kayo sa PCSO. Dahil hindi inuurungan ang pagtulong sa PCSO. Gusto rin din namin i-highlight dito sa bagong draw ng PCSO na kung saan ang IBC 13 at DG8 ang mag-broadcast nito sa lahat ng kanilang platforms. Yung kung paano ma-access ng mga hindi kasi may libreng konsultasyon ang PCSO. Sa loob ng draw na yon, ilalabas natin yung kung paano ma-access ng taong bayan, lahat ng pwedeng ma-access ng mamamayang Pilipino. Bukod sa magiging visually entertaining, gagawin natin interactive, at saka yung quality ng broadcast, sisiguruduhin natin magandang mapapanood nila. Yun po ang role ng Digital 8 at ng IBC 13 dito sa panibagong launch ng draw ng PCSO. Thank you po. At maidagdag ko lang po, they will provide all the technical to make it watching the draw more palatable, more satisfying, and more, I would say, entertaining. Ang PTV po, ang ano naman ho, ang Channel 30 naman ho, we will provide, provide Channel 30 TV station, meron din ho kami yung IBC Digital. Tapos, meron din ho kami yung DWA na radio 1206. Manager ho, nandiyan ho, si Mark Logan. Siya ang mamamahalaron. At meron ho kaming yung DWAN Digital. Ang ibig kong sabihin, for the first time ho, ang Lotto, makikita mo, maririnig na sa mga radyo. Kasi dalawa lang ho ang may component ng radyo. Ang GMA7, meron silang double B. Ang Channel 30, meron din ho radyo, DWAN. So, aside from that, yung aming digital platform. So, ang mga pronouncement, lahat po ng mga
Marami na hong makakaalam, marami makakakita. Kasi there are more than 4 outlets. Kasama po mo dyan yung DJ8 digital channel. So you have immediately 5 outlets mapapanood. Kaya tuloy-tuloy ho. Saka meron na kaming ginawa na pagka-draw ho, every 30 minutes i-announce namin sa TV radio yung mga nanalo. Para yung iba hindi nakarinig, malalaman nila para continuous ang information ang resulta ng boto. So, di na siguro ibigay ng dyaryo o maghahanap pa. Tune in na lang channel 13 o sa digital, ilalabas na ho namin kaya mas madali ho ang dissemination of information. Good morning po. Archie Diao po from Abante, Tunay Police Squad sa Carimante. Ang tanong ko po ay kay Sir Jay at saka kay Attorney. Bali, bakit sa lahat ng networks ay napili nyo sa IBC13 makipag-alyansa? Meron dyan for TV, mga ganon, di ba? Nabanggit na po natin ni Sir Jimmy, we have the public bidding. Okay. So that's open sa public, that's procurement na tinatawag natin. And as mentioned, IBC 13 was able to comply with the stringent requirements namin. Lalo na yung iba po, yung iba po. Dahil public bidding ko yan, wala pong nag-participate na iba doon sa deadline. Then as long as they were able to comply, so they qualified. So doon po nag-resulta sa award na tinatawag natin. So yun po procurement in accordance with the procurement law natin. Wala po exception kahit po government agency or corporation. Sige, may masabi dyan. Siguro, considering na medyo nagdito yata kayo, ulitin ko lang sinabi ko kanina, na yung government po kasi will have to go through bidding. Hindi mo pwedeng papasok na lang, ikaw mag-meron ito. So, under the law, we have to participate in the bidding. So, tinignan ho namin yung iba, kasi may mga requirements, so immediately meron kayong dapat tax clearance eh. Kung magbibigay sa gobyerno, dapat tax cleared, yung lahat ng taxes nyo fully paid. Kami ho, ayos namin. Tapos ho, dapat PhilJobs registered kayo. We are platinum PhilJobs registered. Pangatlo ho, ang mga, well of course, DJ will provide all the technical and all the equipment necessary. Tapos, meron ho dyan na kailangan yung accumulated contract. Marami ho kaming contract na na-accumulate over the last 5 years. So, 4 po yung mga kailangan na yun na dapat sundin. And sinuwerte naman ho kami, naayos ho namin lahat. Kaya sumali ho kami sa bidding. Okay. Palang question na po kay Sir Jimmy. Bale, pumapasok mo sa digitalization aids ang Channel 13. So, what do we expect sa mga programa ng IBC 13? Marami kami programa na, meron doon kami game. If I will enumerate everything, meron kami programa pang bata, siyensya. Meron kami pang kumbaga para malaman ng mga tao ano ba ang gobyerno. So meron kami yung tinatawag natin na Congress Hour sa amin na kami naman nag-i-air. Meron nung pinakikita namin mga ginagawa ng Senado. Dito ang Senado. Meron din doon kaming mga programa about cabinet. Para yung mga nanonood do, alam nila kung anong function bawat ng kabinete at kung may problema sa sila pupunta. Meron din doon kaming tinatawag parang charity work, yung Doc Truba. Ibig sabihin, lahat ng guest namin doon, puro mga espesyalista. Kaya meron na kami espesyalista sa diabetes, sa tuberculosis, even sa mga liver problems, maski yung sa skin problem. Lahat po ng mga ginigest namin yung mga espesyalista ho. Tapos meron din kaming mga nangangailangan ng mga legal, meron din kami sa radyo na legally speaking, meron din kami sa TV. So, I would like to mention, not only Channel 13, not only in entertainment, but also in education, a lot of our sector. Thank you po. Question lang sa PCSO po. Kanina na-mention to play responsibly. So how do you intend to promote responsible gaming sa viewers? And can you also define what the responsible gaming is? Yes, thank you for that question. Talagang yan yung tama yan, very timing.
Kasi po, meron tayo tinatawag na World Lottery Association and PCSO is a member. No? So we are complying and adhering to the practices, good practices of lottery gaming providers and operators all over the world. Responsible gaming is one of those requirements. You know? So I'm happy to announce that PCSO has attained the level 2 certification for responsible gaming. Because responsible gaming deals exactly with the role of PCSO as a gaming operator to protect the public, the youth, for example, for the minor who are enticed to gamble, you know? And also to have that role of limiting the excessive gambling. So there will be reminders to the public. So that's part of the responsible gaming. So we can contribute also to the protection of our so-called morality issue natin. Now we are policing our own. No, yun po yung sinasabi natin. We do not engage to excessive gaming. As you know, the PCSO is sa lottery natin, makita natin, if you bet, after betting, you work and you for example, you go to your normal life na natin, like gambling that you have to spend much time for gaming, you know. So yun po pagkakaiba natin. That's why by itself responsible gaming na ang PCSO. And all of those minimum requirements for certification level 2 were complied with by PCSO. We received the certification last week lang. So that is a good development on the part of PCSO. Sa World Lottery Association certification level na tinatawag. Meron po pong level 3 pa na gagawin kami para for next year. May suntot lang ako. Ang tanong ko, kasi diba, with the influx of online gaming ngayon, do you see it parang competition sa PCSO? Of course, lahat po naman ng gaming considered a competition. You know? The PCSO has the monopoly in terms of lottery. Pagcor is a different, ano naman siya, casino base. You know? Yeah. Alam naman natin, gambling is inherently illegal. You know? Although those, yung mga state recognized, authorized lang ang PPD, like PCSO. So, yun po naman ang advent talaga ng technology where illegal gaming operators are accessing the internet. So, meron po kami tinatawag na shield, you know? We are doing that study and fighting these illegal games. PCSO by itself naman, meron kaming bagong i-introduce na mga system, betting system na tinatawag that we can access more gaming products ng PCSO. Pero sa palagay na-apektuhan din siyempre yung PCSO when it comes to sales. Yes, meron din pong effect yan. Siyempre, meron mga illegal nga, no? Na they are trying to misrepresent the public na sila ay authorized ng PCSO. So we have identified all of these. And we have communicated with the NBI and PNP for the taking down of these sites. No? Kaya po meron kaming tinatawag na Shield Committee organized by the GM for this purpose.